na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ay bunsod ng nais
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Sibayan At Kisses para sa Habson. DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita.
Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RH2. Naray Simayan. At Kisses Hubs. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Pilipinas ang oras. Alas 10:16 ng gabi. Ang programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. Yes! Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Live po tayo ngayon. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Louie Alejandro. Ako po si Direk Armand Reyes. Yeah. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay! Hala! Bira! Dahil masaya po kami ngayon, pero may lungkot ding iyahatid. Siyempre, Tito Louie and Tito Armand, medyo malungkot dahil after so many years, ay medyo magpapaalam tayo. Medyo konting break. Yan. Pahinga lang pero naman. pahinga lang. Mamaya na yun. Kailangan happy mo ng opening. Pero gusto ko na rin unahin sa kanila para maramdaman na rin nila. Kaya sayaw-sayawan natin.
Ay. Oy, nasa linya na, of course, ang nagsiselebrate kasama ang kanyang anak, of course, dahil sa Graduation ng anak niya. Tito Gorgie. Please welcome Tito Gorgie Rula. Hello, Gorgie. Yes, good evening. Andito ako ngayon sa Pickles Makati. Napakasarap ng food ni Mami Tina Ariola. Tina Ariola, ng mother ni Shira Tue. Diba? At ang sarap ng food, Oo. Yes. Sabi ko si June Lalin. Yes. RHTV, ipakita nga natin yung aking pinadala dyan na video. Na kung saan. Ayan. Gorgie, kwento mo naman sa atin, mga listeners. Napapanood mo ba? Ay, sandali. Kasi delayed, di ba? Delayed. So, nandiyan si Tito Louie and of course, ang mother ni sino ba mga batang to? Ni EJ. EJ at saka si Ian. Si Ian, inano na yung magulang ni Ian. Yes, Ayan. Direk Arman is there too. Si Direk Arman ay pinakikita ngayon, Gorgie, sa screen. Napapanood mo si Direk Arman? Of course. Diba? Kwentuhan mo nga kami, Gorgie, na matungkol dito dahil mas mararamdaman namin ang kwento mo. Ayan. Ayun na nga, finally, nag-graduate na nga sila. Thank you very much. At nakakatuwa lang. Kasi nga, ang pinakamasaya, syempre yung auntie ko. Yung auntie ko siya yung nagpalaki kay EJ dun sa anak ko. Kaya sabi ko siya na magsabit ng magsabit ng medal. Tawag nito? Medal. Anong klaseng medalya? Na yung magna cum laude. Ganun pala pagkatawag. Hindi pala magna. Talagang Latin na Latin. Magna cum laude. Yung anak mo yon, si EJ. Oo, yun ang kaninang pagkasabi. Pero yung ibang professors, magna cum laude. Pero karamihan na professors, manya ang kanilang pagkasabi. Ang sama ng dating. So doon ako sa manya. Diba? Manyak ba manya? Manyak ikaw. Ikaw manyak cum laude. Diba? Gorgie, habang sinasabitan ng medal ang anak mo na si EJ, anong naramdaman mo at siya ay magna cum laude? Oo, parang syempre parang hindi ako makapaniwala, di ba? Pero hindi, doon pa lang sa nagmamarcha sila ay Crayola na. Crayola ka na, iyak ka na ng iyak. Oo, doon lang nag-sink in sa akin. So, ano ang sinabi sa'yo ni EJ? Nagpa-thank you siya, syempre. Nagpa-thank you siya. At Gorgie, diyan ka lang ha. Iparinig po natin ang ambience po ng ating interview o ng ating kuwang video na yan sa ating mga viewers and listeners. Maraming salamat, Mami Gorgie, diyan ka lang muna. Okay. Papalagyan lang natin ng sound. Ay, video ba yan? Video. Siyempre, gagamitin ko mamaya sa programa namin. O, bati, Tito Louie. Ian EJ, congratulations. You did very well. You didn't only graduate, but you graduated with honors. Congratulations. Congratulations, EJ and Ayan. Mabuti nagpakitang gilas kayo. Akala ko mga bubita, bubita. Ikaw naman, Justin. Hello, Tito Louie. Kapangit ni Justin mag-ano. Congratulations. Thank you, Tito Louie. Message kay Gorgie. Thank you, Tito Gorgie, sa lahat. And mother niya to. Mother niya, lola niya. And sa pagpapakain sa amin 3 times a day. Si Mami naiiyak. Mami, ano masasabi ninyo? So sa family. Sobrang salamat. Thank you, Mami.
CJ, congratulations! Magna cum laude. Anong feeling ng isang magna cum laude? Ano po? Pressure. Siyempre, first of all po, sabi na ako kay Dad, pagpasok ka sa PDABS na Dad, promise ko sa'yo, from first year to third year, discounted lahat and bibigyan kita ng isang honor. Ayun, tinupad ko and gusto din mag-thank you sa kanya since day one na sinuportahan niya ako even though na nauna nang nadapa, which everybody knows. But still, tumayo, dito ako ngayon, kung nasan man ako ngayon. Also, thank you also din sa pamilya ko na sinusuportahan ako. Papa, si Mami, umuwi galing sa Rojas para lang makita yung pag-march ako sa stage. Asan mami mo dyan? Ito po, si Mami. Ayan. Hello, nagpalaki po sa akin. Ayan. Yes po, nagpalaki po sa akin since maliit ako. Papa din po. Ayun. Kaya Papa po yung tawag ko sa kanya. Mama, so ikaw nag-alaga ng baby ni Tito Louie and Gorgie, ikaw napanood mo yung interview natin ngayon at kanina nga ay nag-iiyak ka. Naabutan ko rin nung si Gorgie Rula ay nagkaroon din ng problema of course sa kanyang anak. Sabi nga ni Ian, nadapa siya, nagkaanak siya and everything. Pero nandiyan pa rin si Gorgie para sumuporta sa kanyang anak. Gorgie, tanungin ko lang, ano ang feeling ng isang tatay na nanay na nagkaroon ng isang anak na magna cum laude? Hindi lang magna cum laude, kundi isang mabuti at napakabait na anak. Kasi ako, hindi ko naman iniisip na yun Tita Morley. Basta sabi ko kung ano lang, kung hindi pwede, hindi pwede. Pag okay, okay. Pag kaya ko, okay, kaya. Pag hindi kaya, pasensya. Gano'n lang ang ko sa kanya. So cool lang. Wala akong pressure sa kanya. Tapos, pati sa pag-aaral, sabi ko, hindi ko naman kayo pinipressure na kailangan may honor kayo. Kailangan basta sabi ko, makapasa lang. Wag lang kayong bumagsak. So, pag bumagsak, wala tayong magagawa. Sabi ko, ganun lang. Wala akong pressure sa kanila. Basta sabi ko, pero napansin ko lang kasi masipag talaga sila mag-aral. Hindi naman ako na masipag lang talaga sa mag-aral. Si Direk Arman ba, nandyan pa? Kasama niyo ninyo? Sa'yo ba siya matutulog, Tito Louie? Dito na muna. Kasi alanganin ng oras. Kasi may mga ngayon, kinatatakutang random na mananaksak. Kung ano nangyari sa buhay nila. Gorgie, may kwento si Direk Arman nung bata pa si... Ayan. Aryan. Si Ayan. Ay best friend sila ni Tito Arman. Yes, kwentuhan mo nga sila kung paano sila mag-best friend sa nun. bahay, pag magta-type si Direk Arman, pag magta-type siya doon sa aking desktop, sa computer, habang mahaba-haba ng tinatype, biglang gagapang sa ilalim ng computer si Ayan, tapos tatanggalin yung saksakan ng computer. Naku, hindi ko na maalala yun. Ay, mga ilang taon si Ayan noon? Siguro mga siya noon, mga 8, 9. Talaga? So yung tinatype niya hindi na save. Kaya naman pala galit pero na galit. Pero alam ni Ayan si si Jerry, di ba? Na Si Jerry, Pag nagta-type si Jerry, pakandong siya ng pakandong. Tapos? Pero sandali, si Direk Arman ang interviewin niyo dyan sa mga nagaganap sa showbiz, sa mga gagawing mga indie films. Kasi ito na, sandali lang magpapaalam ako sandali kasi ito na the moment of truth. Kinaabot na yung bill. Gorgie, sasamantalang ko na magkakataon, Gorgie, dahil alam ko marami ka pang gagawin yan, malamang magpapaalam na rin ka. Gorgie, gusto ko lang marinig mula sa'yo ang linyahan. Dahil syempre, pansamantala tayong mawawala sa ating programa. May gusto ka ba sabihin sa ating mga viewers and listeners? Babalik naman tayo. At saka syempre, kasi nung sinabi sa akin ni Tita Molly na yun na nga, baka mga 7 months kami hindi mo na i-ere dahil nga pagbibigay daan sa drama na nawala ng oras at saka para na rin dahil nga kinain ng impeachment trial ang karamihan sa oras natin na nai-ere. Ang una talaga pumasok sa isip ko yung mga listeners at paano kaya sila? Ramdam ko pa namang nag-i-enjoy sila sa ating sagagahan, diba? So sabi ko, paano kaya? Kasi ako naman, okay na lang din naman. Wala namang problema yon. Tapos may mga kailangan naman talaga na rin natin maaga matulog, pahinga. Siyempre, hindi na talaga tayo bata.
So, yun lang inisip ko talagang naunang nasa isip ko talaga yung mga listeners natin. At of course, ang ating mga suki talaga like si Rina Alcantara-Meli, nakaka-anxiety na raw siya ngayon. Pag naiisip niya, pasensya na, Rina. Sina Arnold Relampago, si Colitan Aguilar. So, hayaan nyo na po. Babalik naman po kami. At saka si Frank Comfort, sabi niya. At saka mag-ano muna si Tita Molly, hindi na siya mag-i-interview, mag-YouTube na raw muna kami, sabi ni Tita Molly. Hindi na siya mag-i-interview, di ba? Sabi nga sa mga nakikinig. Kayo muna dyan, sandali. Okay, see you later. Bye, Thank Tita you, Tita Gorgie. Sabi nga nila, dapat hindi kayo pumunta ng YouTube, ganon. Naku, dahi. Mamonetize sa yung kay Tita Morley, yun ang gagamitin niya, hindi para sa amin. Saka kanina, alam mo, Gorg, yung nasakyan naming Grab taxi, talagang he has all the good words about your show. Tagatangkilik pala siya, hindi ba, Mordy? Kinukwento ni Karpov. Karpov, yes. Ni Karpov. Na suki siya nitong showbiz. Programa, oo. At alam niya, kilala niya si Tito Louie. Correct. At saka pati si Tito Gorgie. Kilala ko yung Gorgie, sabi nga doon. Sikat talaga Tito Gorgie, ha? Mamimiss nga raw niya kung tayo may magpapaalam. Temporarily lang naman. Ayan. Sana nga totoo. Babalik at babalik kami. Pero bago kayo magpaalam. Bago kami magpaalam ng tuluyan sa inyo. Tito Louie, kwentuhan mo kami. Ato, base yung RHTV. Pakisalang po yung isa sa mga huling pinadala ko. Yung press con. Ng Haunted Carnival. Okay. Kat ano po doon sa dalawa? Okay. Ang Haunted Carnival ay ang Metro Manila Film Festival presentation ng Regal Entertainment. Ayan. At sino ang ayan si Inang Maria nung winelcome siya. Ang dami-daming taong pumalakpak sa kanya because finally, bumalik na naman siya sa Regal. At ang nakakatuwa dito, Diyos ko, sabi niya, may imagine ba ang producer, batang-bata, si Keith Monteverde, inaanak ko yan, producer na yan, siya na magbabayad sa akin. Sabi niya. So, yung mga artista ng Haunted Carnival, which is official entry of Regal Entertainment sa Metro Manila Film Festival ay Fiang Smith, Julia Barreto, James Reid, Charlie Fleming, Prince Carlos, R.K. Bagatsing, Joaquin Arce, Maricel Soriano, and Ronnie Alonte. Ayun. Ang dami-dami talaga. May interview ba si Maricel? Wala. Meron. Nandyan ba? Nandyan direct. Panoorin po natin ang interview ni Maricel Soriano. Yung isa pa pong video. Oh my God! Ano sinabi? Ang dami. Di ba? Hindi na kami memories. Correct. Parang nabigla ako. Pero syempre, mga number one na ito. Alam mo yan. Pero yung dalawang filmers, ito, si Julia, tapos si Tiang. Sabi ko, malala, sabi ko yung lalaki sa buka. Anong pinipresent sa'yo? Oo, ito ka tao. Wala ko may kanila mukha. Hindi ko lang alam. Pero nakakatawa. Of course. Yes. Isa pang video. Ang nakakatawa rito, sabi nga doon, kami ang unang Regal babies ni Mother Lily. Yes. Sabi niya, pagkatapos nung pumanaw na si Mother Lily, obviously, ang kanyang anak si Rosel Monteverde, ang siyang sumunod para ipagpatuloy ang legacy ng Regal. Ang boss ko noon si Mother, ang boss ko naman ngayon ay si Rosel Monteverde at Keith Monteverde. Na anak ni Rosel, tama. Okay. RH TV, pakitingin nga uli, baka meron pa pong isa. Ito ba Tito Louie yun? Dalawa. Yung isa pa papasalang po. Stills lang. Pasalang po nung isa pa. Ayan lang, Tito Louie. Yan lang. The last one. Wala na Tito Louie pumasok. Okay. Meron pa nga isa. Wait lang. Meron pang isa, yung pinakahuling isinend ko. Ano doon yung interview. But anyway, habang inaantay natin ang interview, batiin muna natin si Bernie Liedo, ang aking kumare, si Josephine
Corimbaw, at syempre pa si Bobby Ferrer na nanonood at nakikinig sa atin. Okay. At saka yung mga nakatutok sa atin sa television at saka sa YouTube at saka Facebook Live, si Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Nueva Ecija, Ligaya Angki, of course, na lagi nakatutok sa atin araw-araw, Jojo McQueen Duran Mabalot ng United Kingdom, Shari Pichu, hi Shari of Seattle, Washington, Daisy Bunsoy, Mario de Guzman, of course, Shari Pichu ng Seattle, Washington, Becky Villanueva Pasuca, Belen Ledesma, Ronnie Cruz, hi Ronnie, and Flor B. Fernandez, Myra Carbonel, Ligaya Angki, Jojo of course, and Joel Yap and Erica Angeles are watching us. Christian Joseph Tobias. There you go. Okay, commercial break. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita at impormasyon, hindi lang sa radyo, kasama na rin ang telebisyon, live streaming at social media para ihatid ang mga kwentong makabuluhan at napapanahon saan ka man naroroon. Mula noon hanggang ngayon, mananatiling kaagapay mo ang DZRH, naninindigan sa paghahatid ng katotohanan at sa paglaban sa patuloy na pagkalat ng disinformasyon at sa pagyakap sa makabagong teknolohiya at sa patuloy na pagsulat ng kasaysayan, mananatiling kasama mo ang DZRH saan ka man sa mundo. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Yes, mukhang nakita na. Ibalik nga natin at Tito Louie ang iyong interview kay Maricel Soriano. Go, panoorin at atin pong pakinggan. Ako na sinabi, ang dami. Ay, hindi na kami memories. Parang nabigla ako. At syempre, mga lalaki ang buhay ko. Alam mo yan. Pero yung dalawang filmers, ito, si Julia, tapos si Tiang. I'm sorry, hindi maganda yung video. yung video at yung audio na ginamit kanina. Yung kinuwento niya yung
pag-umpisa niya sa Regal Films nung siya ay binansagang isa sa mga Regal babies, di ba, Direk? And then hanggang sa pumano na nga si Mother, and then ang sumunod, nagiging boss na niya si Rosel. At ang ganda yun na nangyari sa movie industry kasi nga it got passed on to different generations. So from Mother to Rosel to Keith. So sabi niya, masayang-masaya ako na gawin ko ang project na to, na when they pitched this project to me, at nalaman niya na andun si Julia Barreto, si Fiang na gusto makasama si Maricel Soriano, and si General Arcilia. Dahil sabi nila, ang ganda-ganda ng casting nito, and it's going to be a very good movie na masasiyahan ang mga manonood sa Metro Manila Festival. Haunted Carnival. So ito, Tito Armand, ay kasali sa darating na Metro Manila Film Festival. First four. Apat na ini-announce ng MMDA, MMFF Committee na based daw sa script. May script Pero, na. We've been thinking noon pa man, actually, yung unang apat ay base sa power ng casting. Talagang sinisiguro nilang may iba-ibang genre na mapapanood sa Kapaskuhan. Ito nga, yung naiba lang ang title, Haunted Carnival. Yan ay parang parte ng Regal, which is the Shake, Rattle, and Roll. Tama. Na kung ilang, more than 10 ng versions yan. Yan kasi inaabangan yung Shake, Rattle, and Roll ng Regal. Pero this time, it's re-entitled Haunted Carnival. Just the same, ang genre, horror. Ayan na! So, panoorin natin yan sa Metro Manila Film Festival. Pero malungkot ang mga Bilmanians, Tito Louie, and dahil? Kasi wala nga ang pelikulang ginagawa si Ate V. Pero sabi ni Ate V, aminado siya na hindi na siya ganun kabata. Na mahina na rin ang kanya katawan, na nagkakasakit na siya. Miss niya na ang gumawa ng pelikula, pero marami pa siyang dapat tapusin bilang gobernadora sa Batangas. Yes. Well, napakahaba ng aming kwentuhan ni Ate V, at i-share uli natin ang ilan pang bahagi sa aming pakikipagtsikahan sa Star for All season. Pakinggan natin. Kailan to? That's it. Sometimes may mga oras na bumibigay na rin ang katawan ko. And the hardest part is hindi na ako ganun kabata. So yung healing process is not that easy. Medyo matagal, at lalo na pag na-asthma ako. Pero kung minsan na nagbibigay sa akin ng strength, siguro nakita nyo naman, no? Yung teamwork yun ang nagbibigay sa akin ng inspirasyon to work harder. Kasi alam ko kasama ko sila. Alam ko yung gusto kong mangyari, nangyayari. And yun ang nagiging inspirasyon ko to work harder. And walang pinakamasarap kundi magtrabaho ka na masaya ang puso. Yun. Sa pagtatrabaho naman talaga, Tito Louie, ang pinakamasaya, Tito Arman, ay yung nagtatrabaho ka na masaya yung puso. True. Yung gusto If you love your job, that's very true. Yun nga, hindi ba kasabihan, kung mahal mo yung ginagawa mo, hindi mo tawag dyan trabaho. That's a passion. Tama. Iba ang passion sa work, sa trabaho. Sa trabaho, Tito Louie. Very true. Ikaw, Tito Louie, bilang isang announcer, bilang isang reporter, at ikaw, Arman, bilang director, ano yung sa mga part of your work na talagang ini-enjoy nyo? Ako, my company has given me the opportunity to travel all over the world. Okay. Kasi nga, lahat-lahat mga offices ng company namin na American President Lines, we are everywhere. Sa mga 6 na continents, I'm able to see all of them. At na-enjoy ko ang kultura at mga taong kinahalubilo ko, mga co-workers at sa mga taong na andoon. So, ngayon retired na ako, I don't have to travel anymore kasi nga nakita ko na yung mga ibang lugar na inaasam-asam kong mapuntahan. So, I enjoyed that very much considering I've been working with them for 45 years. Wow! At ini-enjoy mo rin syempre ngayon yung pagiging reporter, of course. Announcer. Lalong-lalo kapag kasama kayong dalawa ng kaibigan nating tulisan na si Gorgie Rula. And I'm so glad, nakasama. Wala si Tito Gorgie. Ay, nako! So, meron naman tayong kasama, si Direk Armand Reyes. Mas maganda sa kanya. Hindi naman po.
Friend natin si Gorgie. Naka, hindi. Nako, hindi na. Talaga? Oo. Ganyan talaga pag absent? Masama ugali mo. Talaga? Gorgie, nakikinig ka ba? Yes! Alam niya, hindi kami takot. Tito Arman, bilang director, ano yung masasabi mong highlight ng pagiging director mo? Ako, mabuti na lang at ako'y marunong akong editor po ako nagsimula akong editor ako ng high school paper namin. Naging editor ako ng campus paper namin sa UP College of Agriculture na naging UP Los Baños at naging editor din ako for the longest time ng Bongga Entertainment Daily 100%. Yun talaga, pag wala akong trabaho sa pelikula, pwede naman akong mag-edit, magsulat ng dyaryo, English, Filipino. Matter of fact, ako'y nagsasubtitle ng mga pelikula namin. Bongga talaga si Tito dapat Arman. flexible tayo. Yun na. Lalo ngayon, matamlay ang paggawa ng pelikula. Yung nakang ilang pelikulang nagagawa ngayon, nagiging parte pa rin ako. Miski na, eto nga, I'll be honest, 78 na po ako nito nagdaan Ay, July hindi halata. 12. Alam mo, mukhang bata ka. Hindi 78. 77? Correct. O 79? 78, 77, no? Hindi halata, Tito You look very young. Hindi nga pwedeng yun lang, pag hindi ako kilala, iisipin nila, naku, baka ikay maging obligasyon pa namin sa set. Hoy, kako, sa UP Los Baños, sanay kami naglalakad dyan sa campus. Hindi uso dyan yung ikot jeep na yan. Talagang sa kalalakad, mabilis akong lumakad, mabilis akong mag-isip, at the same time, mabilis akong magdesisyon na ini-apply ko sa trabaho mo, paggawa ng pelikula. Very true. Sabi nila, agriculturist ka, alam niyo lang dyan, mag-araro. Hoy, kako, hindi porke ako'y agriculture ang titulo ng aking pinagtapusan, ako'y nag-aararo, hindi po. Noong mga panahon ako'y nasa agriculture, ako po'y nag-e-edit din, ako'y nagdi-direct na ng play. Kaya hindi ako mawawala ng trabaho. Maliban lang ito sa mga panahon ngayon, hindi ba? Matamlay naman ang pelikula. Pero just the same, meron akong nagagawa na productive. Is still productive. Okay, speaking of pelikula, well, kanina nga iwatin ako sa press con ng Viva One na kung saan ay maipalalabas at nakakaloka ito, Tito Arman. Hindi Direct pang Arman Film at Tito Fest. Louie. Hindi, pang Viva One to, na kung saan ang bida rito ay si Gerald Napoles at si Pepe Herrera. Alam mo, ito yung title na pinakamasarap na Pares sa Balat ng Lupa. Okay. Pinakamasarap na pares sa balat ng lupa. Eto, panoorin natin ang aming pakikipagtsikahan sa dalawang makulit at syempre pa ay napakabait naman ding artista na kapwa sila komedyante. Panoorin natin, pakinggan natin. Bibihira rin yung talagang magkaibigan kayo tapos madalas kayong magkatrabaho. Napakabihira rin nun. So, I think it's a blessing. Kaya itong pagkaibigan natin, I think forever. Tsaka si Jay, marami siyang narinig na kwentong pag-ibig ko na hindi ko kayang sabihin sa inyo ngayon dahil ayoko nang maapektuhan yung buhay ng ibang tao ngayon na pero yun, ganun kalalim yung pagkakaibigan namin kasi isa sa mga bibilang sa dalit Ayan, si PJ tsaka si Jay na pinagkukwento ako ng mga ganong very personal stories. Tito Louie, Tito Arma, Direct Arma na mag-best friend pa natin. Magkaibigang Sa tunay na buhay. Sa tunay na buhay. Pareho magaling silang artista. Para silang magaling na artista. Yung mga huli nilang ginawa, like yung Home Along the Riles, The Maganda kay Reunion, Pepe. magaling si Pepe. Magaling si Pepe doon. At si si Gerald Napoles, napanood siya, entablado sa UP, School of Culture and Sciences, napakagaling ni Napakagaling. Pepe. Speaking of napakagaling, Tito Louie and Direct Arman, alam mo ba na sa totoo lang, isang magandang pelikula rin ang mapapanood natin. At ito ay ang pelikulang Kaka sa
Yawan. Oo. Kakasayawan. Sinimalaya yata Sinimalaya, yan. Okay. oo. Na magsisimula na. Oo. Kakasayawan. Kaka ibig sabihin kuya o brother. Okay. Sakawan sa kabilang river. Akala ko. Ay, yung buong kakasayawan, anong ibig sabihin nun? Is that a Visayan, ano? Mindoro. Sa mga ano yan, sa mga mangyan. Mangyan. Sa mga mangyan. Ang pinokos nila diyan, ipakita nga natin ang ating interview. Pakita lang muna natin. Ipinakita nila diyan yung tradisyon, paniniwala ng mga mangyan. Okay. Sa kakasayawan na yan. At pinuntahan talaga nila Tito Louie ang bundok. Wala talagang ang layo daw nilakad nila. Walang wifi, may wifi magbabayad ka pa pero pamatay-patay din. Ang ganda na naging experience nila. Yung ilaw daw diyan namamatay din agad pagka sumusobra na yung gumagamit. Gasera na lang pagka wala na silang ilaw. Kaya in-enjoy talaga nila yung pelikulang Kakasayawan na sana ay supportahan. Panoorin po natin ang ating pakikipagtsikahan. Kasi nga walang internet, ako makapag-phone. Usually kasi pag ganun, sanay tayo. Lagi gumagawa ko ng content. Mag-upload. So hindi ako makapag-upload. So parang ako na-disconnect talaga. And sobrang refreshing niya sa pakiramdam. Tapos, ma-share ko lang din kasi na-experience na sumakay dun sa balsa. Grabe, as in, sobrang saya ko doon. Tapos, di ko rin makakalimutan yung kailangan na mag-cross dun sa river. And laki ng chinelas ko. So, ngayon, tumatawid ako. Kailangan magpangkap ako na hindi malaki yung chinelas ko. And nadudulas ako doon. So, pero nagawa naman. And yun, sobrang thankful lang ako. And I'm so happy na part po ako nitong pelikulang ito. Thank you. Hindi ka naman kinagat doon ng mga pulisan or whatever? Ay, hindi naman po. And kung nagatin man ako, parte yun ang aking trabaho. And okay na sa akin. Sayang naman, di ba? Yes, Steve. Actually, same po sa akin. It felt like parang pahinga po from everything that's happening here sa Manila. Kasi yung character po, parang he became a Manila boy. 10 years po siya nag-stay sa Manila and then went back to Mindoro. So parang nakarelate po ako sa kanya. Kasi it's been so long since the last time na nakauwi po ako sa probinsya ko. So nung nandun po ako sa Mindoro, nasabi ko lang sa sarili ko, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi sa probinsya kasi na-miss ko po yung vibe na gano'n, yung feeling na sobrang peaceful. Not seeing, kasi syempre nasanay na po ako dito sa buildings, everywhere. Doon po puro puno ulit. And grabe po yung refreshing ng air. And naalala ko rin po yung magtawid namin sa... Yes. And Direk Arman, in-enjoy talaga nila yung kanilang shooting. Na walang internet. Na walang internet and everything. Ikaw, Direk Arman, madalas kang nag-shoot, ano? Ano yung mga experiences mo dyan? Regarding that, yung nare-reconnect ka o nadi-disconnect ka. Yun. Nung bago pa lang nauuso ang cellphone, year 2000, nagsushooting kami sa Batangas. Diyos ko, umaakyat pa kami ng kaunting mataas na bundok para lang nakaganong kami. Hawak namin ng cellphone namin. Naghahanap kami ng signal. Wala pa nung picture, wala pang camera nun ng cellphone. Ha? Pero, alam mo, ina-analyze ko na rin ngayon. Minsan nga, yung nagkaroon tayo ng ganyan na connectivity, nagagamit natin itong mga modern gadgets na ito, na-alienate naman tayo, napapalayo tayo sa simpleng kabuhayan sa probinsya. Ngayon talaga, alam mo ba, hindi ba, napansin mo, pag kumakain ng isang pamilya, wala nag-iimikan, lahat may ang attention nila na cellphone. Hindi ba? Unlike nung dati, nagkukwentuhan kayo sa kay nanay, kay tatay, sa kapatid. Dito walang imikan, ganun lang, wala silang wala na yung interaction. Wala nang interaction. Yun ang disbentahe ng ano. Anyway, mag-commercial break muna. No, mag-commercial muna tayo. Ipasok muna natin ang commercial, of course, namin ni Gorgie Rula. Go, go, go. Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskus ng daliri, alam mo yung walang pahid? Kasi yung tunog, yung parang squeak-squeak lang talaga sa plato, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa.
Iyan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic! Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Yes! Mami, laundry day na ba? Kunot-no ka na naman ba sa makapit, marigit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahirapan ng cellphone ang sa Pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, mud and Sibomon cotton. Gawa ng ACS Top. Ay! Beautiful teeth and magical smiles ba gusto nyo? Yung lahat na mamanga sa ganda ng iyong ngipin. Pagka puti-puti, kumikislap ng tulad sa akin. O, di ba, ngingiti ako ng bongga. Ayan, dahil maayos na, ibabat itaas ng meron. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Parañaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Dr. Annalisa Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Ino-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontotomy, periodontal problems, root canal, crowns and bridges, and of course, tulad ng sa akin, veneers denture. So, paggawa ng Swiss Dental Clinic, artistahin ang dating ng smile mo. Tumawag kayo sa 0917-5599-108. Yes, Tito Louie. Let's acknowledge yung nakatutok sa atin sa Facebook Live, Ogie Narvaez Rodriguez, Miguel Falier Villa, and Alice Morris, Miriam Navarro, and Rina Alcantara Mayley, and Frank Crawford. Sa YouTube naman, sabi dito ni Bobby Ferrer, and of course, Beth Gray. Meron tayong silent listener, si Sal Emily. I am your silent and avid fan. You guys, my stress reliever after work. And usually, she's a team replay. So, maraming salamat daw sa Tito Gorgie, Tito Marley, and myself. Well, I'm glad that you enjoy our show. And we are happy to present this show to all of you. Para namin maligaya naman kayong lahat. Tito Yung Louie. nanay. Oo nga pala. Oh mga nanay, batiin natin ang mga nanay. Tito Louie, ikaw ang bumati ngayon. Of course. Binabati natin ang pinakamamahal naming nanay na suportado kaming lahat araw-araw. Mami Sherry Ramirez. And of course, Joyce Ramirez. Norma Karingal. At ang pambansang nanay natin, Nanay Linda Asonsa. And of course, Tita Aida Espirito, Norma Albano, and Lisa Ventura Tomas ng Ilocos Norte, Lawag City. At huwag silang malulungkot. Dahil babalik at babalik tayo. Hello, Mark Chuwang, aking inaanak na pamangkin ay kakasal na. Shonay Intalan, hello. Alam po ninyo, babalik at babalik din po kami. Pero sasamantalahin ko muna ha. Sasamantalahin ko talaga. Okay. Dahil after 7 months, muli natin nga mababati na yung mga to. Or kung kailan man tayo darating, babalik. Babalik kami. Binabati natin, of course, si Batria Tioyaw, Day Tioyaw, Silvia Santillan Rodriguez, Ana Enes Rosado, Rebecca Beñosa Madrid, Weng Roger, Boy Roger, Binabini Opa, Melanie Flamarit, Joe Fernandez, Magnolia Lumba. Binabati natin si Julia Lopez Salili, ang kambal na Sinarin at Lian, Eva Eugenio, si Boss Sisuchan, Ridia Rimundo, at ang kanyang Race Angel, Edward Banyas, Erina Otero, Marcelo, Chris Marcelo, Claudine at Carl Marcelo, binabati kita, at ang Casa Marcelo Idias sa Nasalian, Batangas. Binabati rin natin si Net Felix Espirito, si Dan Cherry, si Cherry Sebastian Johnson, si M. Santos, si Kim D, Rayma Maril, Rinal Alcantara Mayley, Eddie Castro, Anson Anglan sa Puro Noodles, Melanie Cabrera Cabela, and of course, Neneng Putot Gonzali. Thank you, Neneng Putot Gonzali, sa binigay mong accessories. Amit Tibilyahin, Angie Ale, binabati kita. And of course, maraming salamat kay Ikadura at Lola Nursing Domingo, Marifes Sandong, Marcel Rui Carpes family, kay Peter Ong ng District 1, Tondo, Manila. At syempre sa gorgeous friends ng Morley Gorgit and Tito Louie na si Topper Mendoza, Afela Caringal Calvero, Maggie Caringal, Vicky Villanueva Tezuka, Belen Ledesma, Ben Fernandez, Nora Dayag, and of course, Princess Camille. Tito Louie? Yes.
Then, gusto lang namin magpasalamat sa inyong lahat. We will be back. Don't be sad. Kasi nga, because of reprogramming, we really have to say temporarily goodbye to everybody at maraming salamat sa iyong pagmamahal sa programang to at sa aming lahat, Tita Morley, Tita Gorgie, and of course, Direk Arman. Maraming salamat at rest assured that we will come back. And we will continue to love you again. Babalik po kami. Maraming salamat sa suporta. At maraming salamat sa suporta. Every Sunday po, makakasama nyo rin naman po ako. True. Hindi ka rin mamimiss. Hindi nyo ako mamimiss. Kumbaga, nandiyan lang po ako talaga. At ang mawawala lang po sa amin yung programa namin ni Gorgie na Monday to Friday. Pero yung akin pong Sunday program, andiyan pa rin po ako at makakasama nyo po rin ako. Yes. True. Thank you so much, Tito Louie. Yes. Gusto ko lang ako ang pagkakataon na ito to welcome my brothers, Max at saka Lian Alejandro at saka si Chona Alejandro. They are here for a very short vacation. Welcome to the Philippines. Okay. Tito Direk, may gusto kami sabihin. Ako'y bihira lang makaray-karay dito ni Gorgie, pero ini-enjoy ko yung a few times na ako'y nakiki-sit down dito. Mamimiss ko rin kayo. Sana nga, panandalian lang yan. Panandalian lang talaga. And behalf of Jerry Olea, True. Jun Lalin, Ogie Narvaez Rodriguez, and Bobby Ferrer. Ferrer. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. At nariyan po kayo at patuloy na naniniwala, nagmamahal sa amin. Hindi po ito katapusan. True. Ito po ay simula pa lamang. Mas maganda, mas bagong programa ang mapapanood at mapapakinggan nyo po sa aming pagbabalik. Huwag kayong malungkot. Alam mo, sabi ni Frank Crawford, Tito Louie, don't you know na programang to is what I listen and look forward to every single day of my mornings. Sabi niya. But anyway, we will come back. We will come back again. Tito Louie, magdasal muna tayo. Panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas. Para sa awiting. Nalungkot mo ako. Nawala ako sa sarili ko. Alam mo, Tito Louie, sobrang mahal ko kasi itong programa na to. True. At ang dami nagmamahal sa atin. And we love you guys also. Natataranta na po ako, nag-cramming po akong bigla. Tito Louie, magdasal po tayo. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsama para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan at nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ang maging inyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Ang magulang minamahal, irerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal sa mga at sa mga kabataan babae naman na nagdadalang tao, na may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinaaborto, pinalalaglag, lalong hindi pinaanod sa kanal, hindi itinatapon sa basurahan, hindi iniiwan kung saan dahil yan ay dakilang regalo ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Mula sa puso ko, mula sa puso ni Tito Louie, ni Tito Arman at ni Gorgie Rula, muli kaming babalik. Muli kaming makakasama ninyo. Muli tayong magkakasama-sama. Hindi lang sa masayang chika, kung hindi sa pagkakaisa, pagmamahal
ng bawat isa. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Louie Alejandro. At ako po si Direk Armand Reyes. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magkita-kita tayo sa mga susunod na linggo. At sa araw ng linggo mismo, makakasama niyo pa rin po ako. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babu! We love you all. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH. 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyo